Hey guys, today ay pag-uusapan lang natin dito yung pinaka-DCA strategy, bodega series natin dito kay Midturn Run. It's GMTO DCA strategy guys. So today I earn almost 300 USDT by doing DCA. Meron tayong video neto na ginawa before kung paano nag-work. So ang dami pa rin nagtatanong dito kung paano yung executions, how does it works, and itong video na to is i-share ko sa inyo guys, no. So andito tayo sa may Midturn Run, and itong pinaka idea na ito, it's another ways, no, to earn dito sa Midturn Run, but speculative strategy ito, speculative way, no. So bago tayo dito guys magsimula, kung hindi nyo pa na-like itong video na ito, please like this video first, subscribe nyo yung YouTube channel natin, turn on the bell icon para ma-notify kayo dito sa mga updates natin na ginagawa sa ating YouTube channel guys, no. So dito nga, as we can see, okay muna natin ito. Dito guys, sa serye natin sa ating YouTube channel ay meron tayong idea or mga examples, mga experience na sinishare ko, especially dito kay Midturn Run, may capital, without capital, sa mga nagtatanong, no, as a comparison. So dito nga ay i-close muna natin. So naka-withdraw na tayo dito guys ng GMTO, no. Nailipat na natin, meron tayong video niyan. So ipi-playlist ko na lang lahat nung journey ko dito kay Midturn Run, no. Ngayon, ang isa sa mga discussions natin dito guys is that yung DCA or dollar cost averaging sa GMTO na tokens, no. Kahit papaano itong GMTO na tokens ay meron siyang utility, meron siyang use cases, may working product itong Midturn Run comparing to other coins na malaki yung supply, no. Again, sobrang volatile ito kasi highly speculative na tinatawag. Anytime pwede siyang magkaroon ng pagbagsak ng presyo, and mababa pa lang yung pinaka market cap neto, kaya if ever na bumagsak yan, it's drastic mode, no. And sa mga speculative trader, it's a type of opportunity, no. Nakakapag DCA sila, nakakabili sila ng malalim. Since ito nga is highly speculative, low market cap, pwede rin siyang umakyat ng mataas, no. Pupuntahan natin yung isa sa mga application na ginagamit natin na kung saan we do DCA and we earn, no. So papakita ko dito guys sa cellphone, no. Gamit yung cellphone is pwede yung application na yon aside from this Midturn Run, no. So meron na tayong video nun, and part na lang din ng video share ko sa inyo. So puntahan natin yung pinaka-application na yon. Ayan. So dito guys, no, meron na tayong mga videos dito, nakapag-withdraw na tayo multiple times. Papakita ko lang dito guys yung pinaka-idea. Again, itong video natin today is just for ideas lang, for educational, especially dun sa mga nagtatanong, no, and does not qualify as an investment or financial advice. Highly speculative yung trading, yung DCA, yung crypto, and kung wala kang experience, hindi mo alam yung pinaka-risk and reward, mas risky pa yan guys, no. So we should understand yung pinaka-risk and reward para mas magkaroon tayo dito ng informed decision sa end natin guys, no. So ngayon, pwede nyo puntahan itong pinaka-application na ito, pwede nyong i-check sa pinaka-description ng video na ito, and then makikita nyo na yung pinaka-official link doon sa description guys, no. Pagkatapos niyan, you can just create an account just to explore, no. Para na rin makaiwas sa mga phishing links guys, please be careful as well in crypto. So make sure you check yung pinaka-official link na nakalagay sa description, no. So ito yung pinaka-application available sa Android and iOS. So dito guys sa app, no, ayan. So nagpa-verify ako dito, and makikita natin dito yung mga details pa. So punta tayo guys dito sa trade. As mentioned, meron ako ditong pinaka-idea. As we can see, nag-pump si GMTO ng 41.75%. Nakapag-benta ako dito kanina, and makikita natin yan dito sa pinaka historical data guys, no. So dito we can check here. Ayan. And then GMTO, nakapag-benta ako kanina, like transaction history muna tayo. So nakapag-sell ako, I earn 16 USDT and 14 USDT, 11 USDT, and 18, 33, 12, 33 USDT. Nabenta natin siya ng 9 USDT, 33 USDT. Nabenta natin siya guys ng itong price, no, 525, 527 natin na ibenta. At nakabili tayo. Again guys, no, transaction history ito, natapos na, no, or na-execute. So nakabili tayo, nakapag-DCA tayo sa 295, naibenta natin 527. So we get some profits dyan. Gamit natin 16 USDT, naibenta natin 33 USDT. So that's a type of DCA. Like nabili natin 303, 304,
And right now, yung pinaka-price niya, let's go back. Nasa 444. Ayan, as we can check dito. Nakabili tayo, punta tayo sa chart. Meron tayong idea na ito guys, no? So, as mentioned, end part ng video ay ipapakita ko na lang sa inyo yung pinaka-insight. Basically guys, yung DCA, pwede mo siyang i-limit order. So like for example, nakabili tayo dito sa zone na to or dito sa area na to, yung pinakita ko na historical transactions kanina. And then na-ibenta ko dito. So yung naging average price ko is nandito sa zone na yan. So basically guys, DCA is bibili ka sa baba at ibebenta mo sa taas. So yung pinakita natin sa transaction history guys, no. So yung pinaka-average price ko dito is itong zone na ito. Though meron pa ako ditong mga available na GMTO. If ever na magkaroon pa ng pagtaas ng presyo, pwede kong ibenta doon sa average price ko. Like for example, dito sa zone na to. Pero if ever na mas bumaba siya, is meron akong limit order na nakaset dyan guys, no. So para gawin to guys, no, again, idea lang ito. I am just sharing my experience. So this is on the 4 hours time frame. So select lang natin itong buy. Bakit nga ba ako nakabili? Kahit hindi ko ino-open yung cellphone ko, bali meron nang nakaset doon. So yan yung tinatawag na limit order, no. So punta ka lang dito and then select mo itong limit order. And then, like for example, gusto mong bumili sa mas mababa. So, select mo lang ito. Papalitan mo lang siya. Like, gusto mong bumili for 2. Ayan. And then, amount USDT na kailangan mo para makabili dito sa zone na ito. So, 6 USDT. Mababawas yan dito. So, buy GMTO. Confirm. And, if ever na pumunta yung price action, kahit hindi mo binubuksan yung pinaka-cellphone mo, and then, if ever na magkaroon ng pagbagsak ng presyo around 4.2, is that magkakaroon siya ng executions guys, no. If ever na mas mababa, additional limit order ka lang ulit. Like for example, 3.8. Ayan. And then, set mo lang dito sa pinaka-amount. Magagamit mo 5 USDT. By GMTO. Confirm. And if ever na pumunta yung price action sa 3.8, is that magti-trigger yun guys, no. So, kapag hindi pa nati-trigger yung pinaka-price action, mapupunta siya dito sa orders. Ayan, makikita natin. And if ever napuntahan yung mga limit orders na yan, kahit busy ka or offline ka, ay ma-execute guys, no. So, ganun siya nag-work. Again guys, merong risk pa rin sa DCA, no. Walang guaranteed sa trading. Pwedeng magkaroon ng more losses ka kapag sobrang bagsak ng price action and hindi na umakyat guys, no. So, yun yung isa sa pinaka-risk. And dito sa GMTO, we can see a use cases. Meron siyang application, may burning din sila na tinatawag. Highly speculative nga lang ito guys dahil yung market cap neto is I think nasa 1M. Kaya kapag may mga bumibili na kahit konti tapos naka market order, ginamit nila itong market order ito, and then bumili sila kahit 100 USDT, gagalaw talaga dito yung price nitong GMTO guys, no. Or kahit merong magbebenta ng kanilang tokens, like babagsak yung pinaka-presyo guys, no. So yun, as mentioned, maliit pa lang yung pinaka-market cap neto, kaya sobrang volatile. But for the speculative traders, ito yung parang opportunity para sa kanila kapag bumabagsak, kakapag DCA sila, at kapag umaakyat, just like what we observe, what we execute, doon tayo nagkaka-profits guys, no. So yeah, you can just check yung pinaka-idea ng DCA dito. Meron tayong video na ginawa sa ating YouTube channel dito, no, yung Bodega Strategy. And ito yung other way kapag mga experienced trader, hindi na nila kailangan maglaro ng game para kumita. So if meron na silang experience sa DCA, sa mga low market cap na tokens, ay ito yung ginagawa nila. It's a Bodega Strategy DCA, buy low, and then sell high, buy low limit order, and then sell limit order guys, no. So sa sell limit order naman, ayan, may option dito guys sa taas na sell, no, ito. So kung sakali man na nabili mo siya around 3.8 or 4.2, so punta ka lang dito ulit sa market, palitan mo lang siya ng limit, and then like for example, nabili mo lang siya around 2.9, 3.8, basta below 4.44 or 4.34. So, isi-set mo lang siya dito guys, no? Like, for example, 4.85, and then sell mo lang dito ng amount. Like, for example, it depends kung gusto mo siya ibenta lahat or kung gusto mo siyang ibenta lang ng kalahati. Like, iti-take profit mo lang siya ng 10%, 20%, ay pwede dito guys, no? So, limit order mo lang. And then, like, for example, sell GMTO, confirm,
kapag pumunta siya ng 485, matitake profit yon. And if ever man na mas umakyat pa yung presyo, like for example, 08, yan. And then amount, so ganyan yung makukuha natin. Na USDT, for example, set lang natin dito like 18% ng available natin is mabebenta. Magkaka-earn tayo, ito yung USDT na makukuha natin guys. No? And then pagkatapos nyan, sell GMTO, kapag umakyat ng 865, magkaka-profits ka, matitipi yun. Kahit hindi mo na siya puntahan or buksan yung pinaka-cellphone mo since naka-limit order yon guys. No? So, ganun lang siya guys dito. DCA is kinda like a strategy na pagbobodega kapag mababa yung presyo, naka-limit order lang doon sa preferred price na gusto mong bilhin. And then pagkatapos niyan, bebenta mo lang siya doon sa tingin mo na zone na pwedeng akyatan ng price action, just like what we edit dito sa pinaka-limit executions or order guys. So yun, hope you get some insights, ideas dito guys. Meron tayong video na ginawa before kung papaano nga ba magkaroon ng DCA, i-navigate itong pinaka-application na ito. Lalagay ko na lang guys dito sa screen. And see you sa video na yun guys, no? Sa mga nagtatanong, sana nakatulong itong video na ito. Feel free to comment lang kung meron kayong mga questions. That's it for today guys. Maraming salamat ulit sa panunood. Ingat tayong lahat. Peace out. Bye for now.